Okay, recorded na. 안녕하세요, 여러분. Sorry sa delayed. No, 30 minutes talaga yung delay ko sa inyo. Sorry guys. So, kasi dahil sa nangyari sa Zoom account ko, tas yung laptop ko pa, ang hina pa ng ko, pag-asikaso ko sa Google Meet ko. Okay, so annyeong 여러분, good evening, welcome po sa class natin. And nasa chapter 18 na po tayo. So, ang chapter 18 po ay, yung title is, 버스나 지하철을 타고 가요. Or, sa English, I go by bus or by subway. Sumasakay ako ng bus o subway. Ganon. By bus, by subway. So, dito tayo sa objective. Ang objectives natin dito sa chapter 18, hina na boses ko, lakasan ko Ang objectives natin dito, kung ano yung mga topic na pag-aaralin natin dito sa chapter 18 is it talks about transportations and duration of time. So, of course, dahil mag-uusap tayo tungkol sa transportation, so yung mga categories natin sa vocabulary ngayon is transportations at saka transport. And yung grammar natin na pag-uusapan ngayon is ina at saka si esokachi. Okay. So, dito na tayo sa dialogue. Si Ma'am Nalin. Sinong gustong magbasa guys? Aside ni Ma'am Nalin. Baka gusto nyo. Wala? O sige, si Ma'am Nalin daw. Sige, si Ma'am Nalin, si Minsu, si Tuan. Sige po, ikaw na lang po si Tuan, Ma'am Nalin, tsaka ako naman si Minsu. Tayong dalawa. Sure. Sige, 오케이. 시작. 시작합니다. 시작했어요. 시중이 어떻게 가요? 버스나 지하철을 타고 가세요. 누가 더 달라요? 달라요? 지금은 버스가 좀 두 발을 고예요. 몇번 버스를 타고 가요? 한 번이나 두 번 버스를 타고 갔어요. Ay, pala. 일분이나 2번 버스를 타고 갔어요. Say no numbers. Okay, ulit naman. Ako naman si Tuan. 시청에 어떻게 가요? 버스나 지하철을 타고 갔어요. 뭐가 더 빨라요? 지금은 버스가 좀 더 발을 고요. 몇 번 버스를 타고 가요? 1번이나 2번 버스를 타고 갔어요. Okay, 잘했어요. Okay, so may nakikita tayo dito na isa lang. Isa yung vocabs natin na makikita dito is si to. To. Ay, diyan ka man. To, ibig sabihin is more, sobra. Or, ano ba yung more sa Tagalog? Mas. Yan. Mas. So, it is above a certain amount or degree. Mas, mabilis. Ito, palayo. So, mas mabilis. Sino daw yung mas mabilis? Kasi tanong ni Tuan,
Sichong is City Hall, 'di ba po? Si Sichong is sorry. Sichong is City Hall at tinanong niya kung paano ba makakapunta dun sa City Hall. So sabi niya, it's either the bus or subway ang pwede mong sakyan patungo dun. So sabi ni Tuan, okay, bus at subway, which one is faster? Sino sa kanila ang mas mabilis? So sabi ni Minso dito, ngayon, 지금, ngayon, si bus daw ang mabilis. 좀 더 빠를, mas mabilis. Yun, 빠를 거예요. So sabi ni Tuan, which bus should I take? Myot. Di ba po si Myot is how many, which, how old, yan po, di ba? And what time? Yan po si Myot. So sabi niya, alin doon, aling bus ang pwede kong sakyan patungo sa City Hall. So yun, sabi niya, bus 1 or bus 2. Okay. So dito na tayo sa mga vocabs na kailangan basahin, guys. Aside from Ma'am Nalin, sino po yung gustong magbasa? Kyutong is transportation. To, ang category natin sa mga vocabs ngayon is tungkol sa transportation. Baka may gustong magbasa diyan. Wala. Okay, sige po. Filter. Transportation. Maul. Mhm. Maul ba? Maul gusto. Shuttle bus in town. Chili bus. Intercity bus. Shiwi. Kusuk bus. Express bus. Mhm. Taxi. Taxi. Kicha. Train. KTX. Kusuk. Kusuk your... Ano ba? Kusukyocha. Korea Train Express. Kusokkyolcha. Kusukyocha. Mhm. Train Express. Chihatsu. Subway. Bihingi. Plane. Key. Ship. Busu. Chongryo. Chang. Bus stop. Busu terminal. Bus terminal. Mhm. Stongjang. Taxi stop. 대치역. 대치역? Itcha. 기차역. Itchayo. Train station. 지하철역? Tama ba? Mm. 지하철역. Subway station. Mhm. 공항. Port. 요기, what is it? 요기 터미널? Yugek. Yogek. 요기, 요기 터미널. 전창, 나, 헷갈린다. 요기 터미널. 선착장. ferry terminal. Okay, 잘했어요. 박수, 박수. Okay, so ito po yung mga um, category for vocabs 1. Kyutong. Okay? Transportation. Yan po ibig sabihin ng kyutong. So, ito po ay tumutukoy or tungkol sa mga transportation. Ano yung mga means of traveling? Ganun po. So, babasahin ko ulit. Si Maul Bus. Maul Bus is shuttle bus. Pag po ang mga ganitong bus sa Korea is mga nasa town lang po yan. In town.
sa mga ano ba yung town? Hindi naman din province, 'di ba po? Okey. 마을버스, shuttle bus. Kapag naman po nasa mga city, ay mga intercity bus. So, ano ang tawag dun? 시내버스, 시내버스. Kapag po yung mga express bus, sa mga express bus po sa Korea, kasi po yung mga bus sa Korea may iba-ibang kulay, depende po kung ano yung function din. So yung mga express bus po, ito po yung mga bus na hours po yung biyahe, like from city to other, yung mga malayong lugar na town or province. So express bus, yung mga mabilis, 시외, 시외 or 고속버스. 고속버스 or 시외. Taxi, taxi. 'Yan. Train, 기차. 기차 is train. 'Pag KTE or KT Express, or KTX, 구속열차. 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 And kapag yung subway is 지하철. Okay, jihatsyol. 'Pag tayo ay sasakay, airplane or eroplano, bihengi, bihengi. Kapag naman po ship or yung barko, pe, okey. And 'pag bus stop, 버스 정류장, 버스 정류장. Bus terminal, 버스 터미널, 터미널. Taxi stop is taxi 승강장, 승강장. Yan po. Kapag naman po 'di ba 'pag si train is 기차, ang train station po is 기차역, okey? Kapag si train ay 기차, train station is 기차역. Kapag naman po si subway is 지하철, 지하철, ang subway station is 지하철역, 지하철역. Magkaiba lang din si airplane, 'di ba? Kasi at saka si airport. So, si airplane is bihengi, si airport ay kunghang. At last po yung ferry terminal is Yogek Terminal or Sonchakjang. Yan po yung mga vocals for transportation. Okay, let's try po na sagutin ito. Number 1, 'pag ganito po, intercity bus. Okay, same lang din po, bus. Dito tayo maghahanap ng sagot. So, yan ay bus. How about this one? Ito po, number 2. 기차, Okay, 기차. 기차 is, ano yung 기차 sa English? train, Train, di ba po? Gicha is train. Okay, next po, pag barko, ship, okay, and airplane. Ito yung mga sasakyan namin papuntang Manila. Yan po ay bihengi. Okay, ibalik ko muna sa vocabs guys ha. Basahin niyo muna or babasa-basahin niyo. Like 2 minutes lang po. Okay po? Kapag nawawala-wala yung ano ko, yung boses ko, ibig sabihin po mahina po yung signal niyo, ganyan si ano, ganyan ka-strict si Google Meet. Pero 'pag hindi naman, okey lang, sige go. Alt Arcas, ikaw po ba ito, Sir Son? Yes, ma'am. Yes po. Hello?
Okay, so pagpatuloy natin guys. So tapos na tayo sa mga vocabs. By the way po, may 100 exam na naman tayo, 100 items exam after ng chapter 25. Okay po? So kailangan pa rin pong mag-memorize ng mga vocabs guys. Okay, alam na natin yan. Bosu, kitsa, pe, at saka bihengi. Dito na tayo sa grammar 1, which is ang i, na. So, i, na, i-attach po natin ito sa noun. Okay? Pag may i, noun po iyan. Noun plus ina. Ano ba ibig sabihin ng ina? It's either or o. Halimbawa, either kiss or slap. Ganon. Walking or dancing. Ganon. Jumping or running. Yan. Ina. So, ang or dun sa jumping or running, ang or is ina ang gagamitin. So, ina is the function of selecting one of two or more listed nouns. So, ginagamit po sila when the speaker hasn't made any decision yet and expressing either of the two, the A as well as B would be fine. So, ibig sabihin po, nag-express ang speaker gamit si ina kung hindi pa siya naka-decide kung ano yung pipiliin niya. Okay? Kapag po i-attach natin sa noun or sa object si either or si either or, ina yung gagamitin natin, i-attach sa noun or object. Kapag naman po i-attach natin sa verb, kuna yung gagamitin natin. Kuna yung gagamitin. Okay? O, ano po siya? Yan po ibig sabihin ni ina, o. Like, bus o train. Ganon. So, yung o dyan is ina. Okay, so ano ba yung conjugation rule ni ina? So, lalagyan natin ng i kung consonant, nag-end ng consonant si noun. So, halimbawa, subak. Subak is watermelon. Subak is watermelon. So, kung nakikita natin ang final, nag-end po si subak ng consonant, si giyok, di ba po? So, lagyan natin ng ina. So, magiging subakina. Watermelon or, ganon. Kung naman po si noun ay nag-end ng vowel, na po ang ilalagay natin. Halimbawa, talgi. Talgi, nag-end po siya ng vowel. Kaya, na lang po ilalagay natin. Magiging talgi na. Okay po? Again, si ina is either or o. Yan po. Ilalagay natin si ina kung si noun ay nag-end ng consonant. Lalagay natin si na kung si noun ay nag-end ng vowel. Naintindihan po? Okay. So, kapag naman dito, subject, may note tayo dito na kailangan tandaan. Subject and object particles na si iga at saka si ulrul are omitted when ina is added to the subject or object particles. Okay. Sabi dito daw na 'di ba po sa isang sentence kailangan may subject particle, kailangan may object particle. What if po dalawa yung subject, dalawa din po yung object. So, isa sa kanila po itatanggalan natin ng object particle or isa sa kanila tatanggalan natin ng subject particle. Ang isa lang sa kanila para ilagay natin si ina. Halimbawa, meron tayo dito. I eat bread or noodle in the morning. So, sino ba yung object dito sa sentence? Ang object sa sentence ay si Bread and noodles. yes, si bread o si noodles. Si bread at si noodles, di ba po? Kasi, sabi ko sa isang sentence, malalaman mong object siya kasi may gagawin sa kanya, which is followed by verb. So, ano bang gagawin kay noodle at ni bread? Kakainin. So, sila yung object. Ngayon, kung sila yung object, lalagyan natin sila ng object particles. Pero may note dito po na yung isa lang yung lalagyan natin.
Sino kaya sa dalawa? Kung sino po yung naunang noun, kung sino po yung naunang object, siya po yung tatanggalan natin ng object particle, which is il or rule. Tas dito natin i-add si ina, na si or. Ito, ina is or. So, malapit siya kay bread. Tapos, dito na tayo magdagdag sa noodles ang object particle. Diba? So, magiging chonen or a morning. Atchime, di ba po yung morning is atchim, nilagyan ng time particle na eh. So, atchim, bakit na atcham? Sorry, i po yan ha. Atchime, tapos, bang is bread, pang, ina, or ramyonel, mogoyo. So, atchime, bangina, ramyonel, mogoyo. So, tinanggalan natin si bang ng object particle, dinagdag natin si ina. Ramyonel, mogoyo. Ibig sabihin, sa Tagalog pa, kumakain ako ng pan o noodles, pandesal. Sorry. Kumakain ako ng pandesal o noodles sa umaga. So, si O dyan is si ina. So, hindi dalawa yung ilalagay natin. Kumbaga, nasa gitna pa rin. Okay po? Another note natin dito. In case daw po, walang question dito, no? Kung paano siya in-attach. I-attach lang talaga natin siya sa noun. Na parang may pagpipilian. Okay. So, in case of other particles such as eso, ege, eto po sila, mga particles po ito sila. In case daw na merong particles na ganyan, ito si place particle po siya. Ito din po. Si noun daw or si ina, noun and ina can be used alone with the first word in the list, while the others na si so and ege are often used with the final words. Same pa rin po kay object particle. In case daw na may nilagay tayo, halimbawa dalawa yung place. So mag-place particle tayo ng di ba po? So silang dalawa. Same pa rin po kay object particle. Yung first word po is hindi natin lalagyan ng lalagyan natin ng ina. Tapos yung final word na po, yung lalagyan natin ng time particle. Okay, halimbawa po, meron tayo dito. I want to go to America or Thailand during the school vacation. Okay, alam na naman natin yung during. Ito po, during the school vacation, di ba? Duration of time. Ano nga yung gagawin natin dito? Vacation is, naalala nyo, yung during ulte. Di ba po? Ulte. Habang may bakasyon or during the duration of time, magbabakasyon ako, no, during break, mga ganon, during break sa America or Thailand. So, dahil may noun of place, lagyan natin sila ng place particle. Pero yung isa lang. So, paano ba? Banghak te, during. Okay? Yung highlighted po, nakikita nyo na dyan na kung saan sila. So, si banghak te, kasi vacation po, school break, si banghak. Tapos nilagyan noun po yan. Tapos nilagyan natin ng te, which is ibig sabihin during, habang vacation, gano'n. So, miguk. Miguk po is America. Miguk, nilagyan natin si ina. Migugina, tapos si Thailand is teguk. Diyan na natin ilagay si place particle. Teguge, kago shippoyo. Okay, again, yung grammar na si kushipta, na ibig sabihin gusto ko. Tapos nilagyan natin ng verb, inattach natin si kada or ka, which means to go. So gusto kong pumunta sa Thailand o sa Amerika
habang bakasyon. Habang bakasyon pa. Yan, again, gusto kong pumunta sa Thailand o Amerika habang bakasyon pa. Okay, the duration of time. So, same pa rin po yan sa object particle. So, hindi mo ilalagay na, o hindi mo siya lalagyan ng dito ha. Kasi ma'am, America is a place, kaya lagyan natin ng place particle dito. Kaya magiging migoge ina, hindi po. Isa lang po ilagyan natin ng place particle, si Tegok lang. Tapos si ina na dun. I want to go to America or Thailand during the school vacation. Yan po ang function ni ina. Okay? Kasi andun po yan sa mga paragraphs, sa mga questions, fill in the blanks na kailangan din nating alamin. Tapos yung kushipta, yung ano na natin last time, last chapters. Kuship po yun. Okay, another example. My mother or father cooks. Sabi niya, marunong magluto yung mama o yung papa ko. Ganon. Marunong magluto yung mama o yung papa ko. So, ano nga yung cooking? Cooking is Yuri Hada, to cook. Di ba po? Yuri Hada. Si mother, kajok tayo nito. Family. Ano yung mother sa vocabs? Si father, ano yung vocabs? So, yes, Almoni at si Aboji. Tama, tama po. So, dito natin i-attach si ina kay mother. So, magiging, pwede na wala na tong subject ha, pwede na hindi natin to sabihin. Pwede mo ding sabihin. Ha? Hindi ibig sabihin na hindi natin sasabihin yan. So, magiging omonina. Okay, omonina. Bakit wala ng i? Kasi 'di ba, conjugation rule na kapag si noun ay nag-end ng vowel, na lang po yung ilagay natin. So, si omoni, end po siya ng vowel. Kaya na lang po ilagay natin. So, omonina, tapos, abojiga. Ga is a topic particle. Nilagyan natin si father. Omonina, abojiga, yoriheyo. Yoriheyo. So, my mother or father cooks or is cooking. Pwede din. Yung mama o yung papa ko ang nagluluto. Okay. Yan po yung function ni ina. Kung noun po ha, kung noun ang i-attach natin. Eh, si mother is noun po yan. Okay. What if naman po, kung dalawa, si noun plus ina plus verb. So, ano lang po ito, additional information. Kapag po si noun dinugtungan ng ina tas dinugtungan pa siya ng verb, ang ibig pong sabihin niyan hindi na po o, hindi na po or. Yan po ay parang di ko akalain or I did not expect. So we will use this when the number or amount more than expected or normal standard. So maiba na po siya. Kung wala po to, wala si verb, si noun at saka si ina lang, or po siya. Pero po kung may attachment pa po siya na verb, I did not expect, hindi ko akalain na po yung ibig sabihin yan. Kaya magbigay ako ng example. I did not expect that I waited for 2 hours. Kung sa Tagalog pa, hindi ko akalain na hinintay kita ng 2 oras. Or hindi ko akalain na naghihintay ako ng 2 oras. So, waited is past tense. Okay? Ang I did not expect, yan na po si noun, ina, tsaka si verb. So, paano ba yan? Magiging, dito tayo mauna. 2 hours is 2 shigan time shiganina. Okay, noun, shigan. Shigan is noun. Tas plus tayo ni ina.
plus pa rin tayo ni kidaryosoyo. Kidaryosoyo comes from the dictionary form na kidarida. Hindi ako makatype. So, kidarida po yan. Dictionary form. Sorry ha. Naka-mouse lang ako guys. Kidarida. Ibig sabihin, to wait. Naghihintay. So, tanggalin natin si da. So, magiging kidaryosoyo. So, again, tushigan nina kidaryosoyo. Again, tushiganina kidaryosoyo. So, may iba po ha, kapag po nilagyan ng verb sa the last part. Ay, di ko ikalain or I did not expect. Pag naman po, si either or si or ay nag-attach po ng verb, kuna na po siya. Kona. Hindi na po siya ina. Okay? Either or pa rin po yan. So, halimbawa, if I have time, I watch a movie or meet a friend. So, dalawa po yung verb, dalawa po yung action word na nilagay dito. Sabi niya, kung may time ako, manonood ako ng movie o makikipag-meet sa friend ko. Or ma-meet ang friend ko. So, si watch at saka si meet. Di ba po? Yung verb natin dito. So, gagamitin natin si kuna. Okay, now, saan natin i-attach si kuna? Dito po sa pu, which means puda, watch, to see. Lagay natin si kuna. So, shigani is somyon. So, kung may time daw, if I have time. Hyungwa is movie. Pukuna. Tapos, chingu is friend. Manayo is to meet. Yan po. So, kung verb po ha, kuna yung i-add natin. Pag noun po yung i-attach natin, ina. Diba? Si noun plus ina. Or pa rin po yung ibig sabihin yan. Verb plus kuna, or pa rin po yung ibig sabihin yan. So, kung nandito, in-attach po si kuna sa verb na puda or pu, which means to see or to watch. Tapos, 친구를 만나요. Another example. I meet friends or stay at home. May pagkita ako sa mga friends ko o tatambay na lang ako sa bahay. Dito na lang ako sa bahay. Yun. Dito sa bahay. So, ano ba yung mga natin ngayon? Yung mga verbs. Si meet at saka si stay. So, paano ba yan? Magiging 친구를 manago na. Kasi si friend. Okay? Meet friends or. So, dito tayo mag-a-attach kay meet. So, 친구를 manago na. Tapos, home is cheap or house. Lagyan natin ng place, particle na e. And 있어요. So, 친구를 manago na. 집에 있어요. I meet friends or stay at home. 친구를 만나거나 집에 있어요. Question po. May mga tanong ba? Okay, let's try the activity, guys. Okay, dito, activity. I want to drink a cold drink or water. I want to drink a cold drink or water. I-chat nyo sa group chat natin.
pagpura. Okay. Sino pang hindi nag-chat? Sige po. So, yung drink diyan is umryo. Umryo, tama po yung chat ni Ma'am Nerlin. Umryo. Pero yung cold, ano yung cold? Yun. Yun. Okay. May mali po, Ma'am Sherlyn, sa unahan at saka sa last part. Ma'am Cheryl. Okay, so try natin guys. Sagutin natin na. So, I want to. Gusto ko. So, alam na natin, I want to drink. Kapag I want to, kapag gusto ko, is kushipta yung grammar natin, di ba? So, yung last part is kushippoyo. Di ba po? Tapos, may drink. Okay? May drink. So, verb po ito. Ang drink na nandito is noun. Noun po ang nandyan na drink. Dito po is verb. Pag-ibig sabihin na gusto kong uminom ng malamig na inumin o tubig. 'Di ba? So dito tayo ha, gusto kong, tapos may verb na drink. So gusto kong uminom. Okay, ano nga yung uminom? To drink is mashida. So tanggalin natin si da, tapos i-attach natin si kushipoyo. Kasi yung kushipo yo is I want, gusto ko. So, masigo sipoyo. So, yan po yung last part natin ha. Dito na tayo sa drink na noun or. So, ito yung mauuna. So, noun plus ina plus another noun. So, drink po is si shiwon. Shiwon, tapos nilagyan ng han. Parang isa. Isang malamig na tubig. Kasi si shiwon is cold. Okay, cool. Yan po, cool. So, isang han is one, isang malamig, tapos emryo, su, yan po is drink. Isang malamig, shiwon is malamig, drink, diyan natin ilalagay yung na. So, na lang po ilalagay natin kasi si umryo is vowel, kaya na. So, shiwon han, isang malamig na drink o lagay natin si na moral. So, mul is water. Lagyan natin siya ng object particle. So, moral, tapos mashigo, shipoyo. So, magiging gusto kong uminom ng malamig na inumin or tubig. In Korean, shiwon han omryo suna. Moral mashigo shipoyo. Okay po. Next, another activity guys. Let's meet on Saturday or Sunday. Or we meet, ganun po. We meet
on Saturday or Sunday. So, saan natin i-attach now? Si either. Sa or, di ba po, kay Saturday at Sunday. So, si Saturday at Sunday ay mga noun. So, si ina ang gagamitin natin dito, hindi si kuna. Kasi si kuna sa verb lang po yan, ha? Si ina sa noun. So, Saturday. Ano ba yung Saturday? Hindi nyo ba na-memorize yung sinend ko sinend ko po sa inyo. Sorry. Nabubulol ako. Toyo. Tuyo. Tuyo-il. Okay. Tuyo-il. Tapos, si tuyo-il ay nag-end ng consonant. So, lagay natin si ina. So, magiging tuyo-il or tuyo-irina. Ilyo-il. Tapos, yung meat. Ano yung meat? Manayo. Yes, manayo. Tama po. Charisoyo. Okay. So, magiging uri. We. So, uri, tuyo, irina. Ilyo, ire, lagyan natin ng time particle. Manayo. So, uri, tuyo, irina. Ilyo, ire, manayo. So, yan. Magkita tayo sa Saturday or Sunday. Sa Sabado o sa Linggo. Yan po ibig sabihin. Okay, another example po, another activity. I will ride a taxi or walk. So, sasakay ako ng taxi o maglalakad na lang ako. O maglalakad. Yan. So, saan natin i-attach? Sa ride at saka sa walk. So, dahil si ride at saka si walk ay verb po iyan, so si kuna yung ilalagay natin. O, si kuna. So, paano ba siya? Paano ba yan? I will ride a taxi or walk. So, I will, ibig sabihin, future tense. Gagawin pa lang. I will ride a taxi or walk. Magiging taxi, dito natin i-attach kasi nasi or dyan. Ay, hindi pala sa taxi, kay ride pala, sorry. Kasi verb. So, si ride at saka si walk dyan is verb. Kuna. So, magiging tekshiril, tago na or tago na. Bakit tago na? Kasi po si tada is to ride. Tanggalin natin si da, may iwan si verb stem na ta. Tapos dyan natin nilalagay si kuna. So, tago na. tekshiril tago na. Tapos, walk. Kurogoyeyo. Kasi kutda. Walk. Kutda. Irregular verb po iyan. So, kut. So, magiging kuro. Kurogoyeyo. tekshiril tago na. Kurogoyeyo. Sasakay ako ng taxi or maglalakad na lang ako. Okay, wala na no, tanong? Okay, next let's go sa dialogue, sa another vocabs. So, di na natin babasahin to, dialogue. Yung mga vocabs na lang na nandito. Yung kullida, to take time. Kullida, to take time, it means to need or to take more time to finish doing something. Kullida. Another po na vocabs is makkida or makkida, to be jammed. Parang hindi ka nakaka-move, no? To be unable to move due to a traffic. Yan. Makkida. Okay, dito na tayo sa mga traffic condition or kyutong sangwang. Kyutong sangwang, clock in time, of course, sa mga trabaho guys sa Korea, dapat on time or 10 minutes before your time. So, ano ba ibig sabihin ng clock in time? Chulgon sigan. Chulgon sigan. Pag aalis na, tapos na, clock out. Twigon sigan. Twigon sigan. Kapag po commuting hours, chul twigon sigan. Chul twigon sigan.
Kapag naman po traffic jam, 차가 막히다. 차가 막히다. O, yan po yung mga traffic conditions. Another po ng mga vocabs is tungkol sa transport or idong. Idong. Okay. Ito na po, vocabs, to ride, tada, to have ride, takko kada. Magkaiba po yung to ride and to have ride Kasi yung to ride, sasakay pa lang. To have ride, nakasakay na at pumalis na. Yon. Okay. Tada, to ride, takko kada, to have a ride. 버스를 타고 오다 to come by. Parang babalik na naman. So, yung to have ride, nakaalis na, andun ka na. Yung to come by, nakarating, ganun, nakarating na. So, 버스를 타고 오다. Ito po, 걷다, to walk. Yan po, 걷다. Irregular verb po yan. Ibig sabihin, sundin natin yung rules sa irregular verb na kapag yung patchim or yung final consonant ay diot, tatanggalin natin si diot at dagdag natin si real. Kaya ganun po yung pag-conjugate kanina. So, kutda to walk, to go on foot is kurokada, to come on foot is kurooda. Kapag po aalis or ano ba yan? Aalis sa isang bus, no? Sa isang transportation na ano mo, to get off is nerida. Nerida. To transfer, magta-transfer ng ibang sasakyan, kada or hada. And to pass is chinada. Chinada. Vocabs pa rin po yan, guys. This is chapter 18. Okay, let's try po the example. Number 1, pasakay pa lang. Yan po ay? Tada. Tada, yes, tada po. Number 2, tapos na siya. Nakalabas na siya, palabas. Chikada. Ay, hindi. Yan po ay? Nauna yung 4 at 3. Okay, nerida. Nerida po yung pababa na. Baba lang po. Tapos number 3, walk. Naglalakad lang. Kotda. Yan. At yung pass, parang naano mo lang. Pass by is chinada. Okay, let's go na naman sa grammar na eso kaji. Ang eso kaji is, ibig sabihin sa Tagalog, mula hanggang. Okay po? Eso, mula, kachi, hanggang. I-attach natin si eso kachi sa noun na nag-indicate ng places and expresses the idea of from one place to another. Parang sa kanta pa yan, mula Batanes hanggang Kulo. Di ba po? So, si eso kaji ay gagamitin lang natin yan ng from one place to another. Tumutukoy siya sa place. And when talking about from or to in relation to physical location. Yun, mga noun na tungkol sa place. Okay. Halimbawa, may tayong mga halimbawa. From Busan to Seoul. So, paano ba yan? So, sasabihin mo, yung from Busan, kasi from, di po mula, si eso. To, hanggang si Kachi. Di po? To yan sa English. So, from Busan to Seoul. So, si Busan, dito mo ilagay si from kay Busan, si to kay Seoul. So, Busan eso, Seoul Kachi. Or Seoul Kachi. Busan에서 서울까지. From Busan to Seoul. Pag naman po, from home to the restaurant. So, alam natin si restaurant, 식당. Home is cheap. So, 집에서 식당까지. 집에서 식당까지. Or 까지. Pag naman po, from Korea to England. So, 한국에서 영국까지. 한국에서 영국까지. So, ibig sabihin po, pag si eso kachi ang nandyan, ang inattach sa noun, ito po ay tumutukoy sa lugar na from, to,
Tumutukoy sa lugar na mula tsaka hanggang. Physical locations po. Kaya halimbawa, meron sentence 2 agad, 1 pa lang. So, sabi niya, how do you get from here to Busan Station? So, ang place natin dito si here at saka si Busan Station. Yun. So, paano yan siya? Attach natin si here sa from, which is eso. Si Busan, attach natin sa to, which is kachi. Kaya magiging yogi eso, kasi yung here is yogi. Dito. No? Paano ka nakarating dito paano ka nakarating mula dito hanggang Busan Station? Ganun siya. So, sabi niya, yogi eso, Busanyok Station. Busanyok까지 어떻게 가요? Get is kayo. So, sabi niya, how do you get from here to Busan Station? 여기에서 부산역까지 어떻게 가요? Okay. So, saan natin nilagay si eso kachi sa noun na tumutukoy ng lugar? Okay. Another activity tayo dito. Okay guys, try nyo. I traveled from India to Thailand. So, si from dito is si eso. Si to, si kachi. So, si travel, ano tong travel to? Sige, try nyo guys. I traveled from India to Thailand. So, si India, hiram na salita lang po yung India. So, magiging India pa rin po yan. Si Thailand lang yun, hindi. Indonesian, di ba? India. Hindi po, Indonesia po yan. Si Indonesia. Indonesia. Magkaiba si Indonesia, magkaiba si India. Huh? Oo. India lang tayo. So, paano yan? Okay. Ganun in India eso. Okay. Mauna muna si from India to Thailand. So, huwag natin kalimutan sa pag-create ng structure sa Korean sentence is last part na po yung verb. S-O-V. Last part po si verb. So, mauna muna si subject. Ito po yung tinutukoy. Ganun. From India, so, India eso. Teguk. Kachi. Yun, tama. Oh. Tama. Teguk kachi. Yoheng. Ano ba? Tribal. Past tense. Oo. So, ano ba past? Yoheng hada? Yoheng. Yoheng을 했어요. Yun. 인디아에서 Yes. 태국까지 여행을 했어요. Yoheng. Nilagyan lang natin siya ng hada, which means to do. Kasi si yoheng, pwede din po itong maging noun eh. Noun na travel. Pwede siyang maging noun, pwedeng verb. Dito, naging siya, noun, kasi nilagyan natin ng object. So, si hada na po yung verb. Nalagyan po siya. So, 여행을 했어요. To do, hada yun, di ba? Madam? So, akala ko ako yung madam na tinutukoy. Okay. Yung amo niya pala. Again, I traveled from India to Thailand. 인디아에서 태국까지 여행을 했어요. Kasi, Nakita ko to sa past tense na. Paano kung sasabihin kong, I traveled from Mindanao to Manila? Mindanao eso.
Manila Kachi. Yohengul Petsoyo. Yun, 잘했어요, 설son. Yan, tama po. 박수, 박수. Okay, so yan po yung eso, kachi. So wala na pong tanong, dalawa po yung assignment natin ngayon. Si Ina, kuna, either or, at saka si eso, kachi. So explain ko muna yung assignment nyo guys ha. Wala, hindi ko pa pala na ano no, nakita yung assignment nyo kanina. Hindi ko na, na-check. Okay, so assignment, ang gagawin nyo lang dito is, lagyan ng ina. Ina or kuna. So, dito naman po, hindi natin gagamitin si kuna. Kasi si ina yung gagamitin natin dito. Kasi lahat ng mga vocabs na nasa picture is puro mga noun. Diba po, pag si noun, inatouch ng or, ina yung gagamitin. Pero kung si verb, inatouch ng or, kuna. Dito, alam na natin yan, nasa vocabs nyo lang po. No? Ano ba yung tinutukoy dito? Halimbawa, pugi. Pugi tayo ha. 집에 어떻게 가요? Sabi niya, paano ka umuwi? Ganon. Paano ka umuwi? Paano ka pumunta sa bahay nyo? Ganon. Ganon siya. Sabi niya, tingnan natin yung picture. So, ano nasa picture? It's either si bus or si taxi. So, sabi niya, 버스나. Okay, nilagyan niya na. 버스나 택시를 타고 가요. Sabi niya, sasakay ako ng bus o taxi. Okay, ganyan din sa number 1 hanggang number 4. Isend nyo pa rin po sa group chat natin. I-check ko. I-check ko din ngayon yung ano. Nag-ano pala kayo dito. Mas okay na nagsisend kayo ng ganito sa group chat para ano talaga. Masasanay. Pwede naman ding sabihin. Okay, another assignment natin si Esokachi. Si Esokachi, lalagay pa rin natin. So, merong mga vocals na ito. Hindi na kayo mahihirapan. Hindi na. So, ang ano lang dito is, lalagyan nyo lang ng Esokachi. So, halimbawa, dito tayo sa pugi. Pugi, sige na. Ganun. So, sabi niya dito, ano ba ginagawa niya? Siya ay naglalakad. So, sabi niya, 집에 galing daw, from house. 집에서 회사. 회사 is office or yung pinagtatrabahuhan niya. 회사 같이 걸어왔어요. Okay. 걸어왔어요 comes from the kutda, walk. Kutda is a regular verb. Tanggalin natin si diot, i-ano natin si real. Diba? Tapos kuro, tapos wasoyo. Wasoyo is walked, past tense kasi. Okay, wasoyo. Galing sa dictionary form po na oda. Ibig sabihin to come. So, I came, sabi niya. I came by walking. Ganon. By walking from house to work. Yan. I came from walking by house or from house to work or to WESA, to company, to office. Okay, ganyan din po sa 1 to 4. Yan po, i-attach lang natin ito. Kailan mo or sino ba? Kung yung tanong nyo po, pwede bang mag-interchange po iyan? Pwede bang mag-interchange? Depende po kasi sa sentence. No? Halimbawa, dito, may picture na tayo, nakikita na picture na galing siya dito sa house. So, dito natin i-attach talaga si eso. No? Hindi natin pwedeng sabihin na wesa, eso, chipkachi. Parang ano naman po, di ba? Kung titingnan natin yung picture, naglalakad yung lalaki, galing na siya sa bahay. Yan, nakatalikod na siya sa bahay. So, hindi siya pwede mag-intertwine or mag-interchange po.
Na mauuna si Xijang bago si Chip or mauuna si Chong bago si Wessa. O yan naman po yung mga assignment natin ngayon. So, another information po, Chongbu, how to use public transportation in South Korea. Wow. Kung pupunta na tayo ng Korea, guys. So, paano ba natin gagamitin? Ano ba yung mga kakailanganin for public transportation? So, meron tayong fare and payment, Kyutongbi, Kyulche. Ibig sabihin, may T-money, may ticket, at may cash. So, kailan natin gamitin si cash? Kailan gamitin si ticket? Kailan gamitin si T-money for public transportation? So, si T-money ginagamit natin sa bus, sa subway, at saka sa taxi. So, minsan, hindi lang yung parang nasa phone na, yung QR code, mga ganon. Or, may, may T-money, may card talaga sila. Para siyang points or money talaga, totoong money. Ganon. Ginagamit siya para sensor na po. Sa ticket naman, ginagamit yung ticket kung express bus. Bakit ginagamitan ng ticket yung express bus? Dahil 'di ba po, ang express bus, yung pula, ginagamit po 'yan sa mga malalayong lugar na. Like from city to town. Like, mga ganon. So, kailangan ng ticket. Dito sa atin, ewan ko lang sa Manila, pero dito sa amin, ticket lang talaga pag sumasakay ng bus. Kahit malapit lang, ticket pa rin. Yun, bus. Sa atin, dun sa kanila hindi. Naka-organize yung transportation nila. And sa plane, bihengi, kailangan ng ticket. Of course, sa ferry, sa barko, kailangan din ng ticket. Sa cash is sa bus, pwede sa bus, sa cash, at pwede din sa taxi. Okay. Kung wala kang cash, pwede T-money. So, T-money, kyutong kado. Ticket is pyo. Alam niyo itong pyo, minsan nakikita yan sa exam. Tapos, yung gum is cash. Ano pa? So, how to purchase and reloading of T-money. So, paano ba mag-reload? No? Pwede kang bumili ng T-money, yung parang card na siya, either sa kiosk or Metchum or sa convenience store, Pyeonwijum. So, paano magre-reload? So, ito po, may vending machine po para mag-reload ng card. Lagyan mo lang po ng place your transportation card on the device. Tapos, yung amount, i-click mo. Tapos, lagyan mo ng pera yung vending machine. Kung paano siya yung T-money. Yan po yung information natin for transportation kung pupunta na tayo ng Korea. Malay niyo guys, this year, manifesting. Diba? Kasi sabi din ng iba, sabi lang na marami daw kasing maraming hindi nakapasa. So, baka mag-open na naman. Ewan ko lang kung yung mga hindi makapasa, makapag-register pa ba? Ewan ko, hindi ko alam. Baka 1 year ang baka next registration. Di ko lang alam. Okay, any questions? Wala na po. Salamat po sa inyo panonood. Salamat sa pag-attend po ng GMAT natin ngayon. And pasensya talaga guys na na-delay ako. Okay, so tapos na tayo sa... Tatlong chapter na miss ko. Tatlong chapter ba na mismo, Sir Son? Yes. Panoorin nyo lang. Panoorin nyo na lang po yung yung mga recorded sessions natin. Yes, Tapos yung mga grammar. Kasi pag, di ba sabi ko, chapter 16 to chapter 25 tayo, 100 items na naman na exam. So, yan. Lapit na tayong matapos, guys. Konti na lang. Okay. Kaya nyo yan. Kaya. Okay, so bukas na po yung chapter 19 at saka chapter 20 po ha. Dalawa na po. Okay, annyeong keseyo. Good night, Yorobun. Thank you po sa lahat na nagsali dito. Good night po. Good night. Bye-bye.